Ngayon, may lumulutang pa siya, Nelson. Ako, ito, baka hindi mo nabalitaan ito. Ano yan? Meron pa ngayong malaki din daw, sasabog din daw ito. Nako po, ano yan? Ghost receipts. Resibo? Resibo. BIR naman ang tatamaan ito. Yung pag mag-claim ka ng mga tax. Oo, yun, mga ganyan. At saka yung mga, di ba, yung meron silang, yung rate, run after tax evaders. Oo. Tagal ng kampanya yan, ha? Ibig sabihin yung ghost receipt, kunyari nagbayad ng buwis. Oo. Tapos hindi Tapos naman. ang receipts mo ay 1 million. Oo. Pero ba't binayaran mo yung 100,000 lang? Saan napunta yung 900,000? May tinatawag dyan, Jen. Oo. Ang tawag dyan ay parang negotiated tax Yun yung collection. mga ganun. Pero Oo. ito totally, minsan, ghost din daw, Nelson. Multo din. Oo, mukhang Napupuno tayo ng mga multo, ha? puro multo daw ata. Ghost receipts naman ang mukhang malaki-laki din daw ito. Nako. Sabi ko nga sa'yo, Kasi lumilitaw din dyan na batay sa, kasi budget hearing, di ba? Kapag ka nagkakatanungan ng budget, lumilitaw yung mga, mga anomalya, ha? Oo, kung paano ginagamit, Nako. Dapat alam mo, sa mga investigasyon at sa mga pag-usuri na ganyan, dapat lumilitaw ang mga taong sangkot, yung mga involved sa mga bagay na ito. Ang problema dyan, diba? Halimbawa, ito, sinabi ni Mayor Magalong. Meron ba siya sinabi ngayon? Kasi may interview sa kanya dyan, ha? Ang sabi ni Mayor Magalong, baka ayaw talaga, di ba ang tagal nang hinahanap si Saldico? Nasa abroad daw, hindi matagpuan Pinapauwi nga, di ba? Oo. Tapos hanggang sa nag-resign na siya, ayaw pa rin umuwi. Ang sabi ho ni Mayor Magalong, baka mismong si dating Speaker Martin Romualdez ang pumipigil na makabalik si Saldico sa Pilipinas. Ba? Paano yung teorya niyan? Sabihin parang siya mismo, wag kang bumalik. Parang gano'n. Parang gano'n. Wag ka na muna bumalik. Bakit naman kaya gagawin ni dating Speaker Martin? Para daw walang masabing kung ano man. Kasi kung matatawag si Saldi, makapagpapaliwanag siya. Hindi naman siguro magtuturo yun kung ano naman. Ewan natin. Pero bakit ganon? Ang kanya hong suhestyon, kung hindi ho matawag si Saldico dahil nasa malayong lugar. Nasa ibang bansa. Ba't hindi nyo ipatawag yung maraming mga congressman na bumubuo doon sa paggawa ng budget noong 2025 at noong mga nakaraan pa? Yung BICAM. Yung BICAM, kasi dalawa yan BICAM ng Senado, yung contingent ng Kamara. Yes, At saka yung mismong mga malalapit, laging kasama ni Saldico. Diba? Kasi imposible naman siguro na... Hindi ko kasi alam ang komposisyon niya. Parang 12 ata sa Senado, 12 rin sa sa Kamara. Hindi, pinangalanan ni Magalong Ha? Meron ba sa mga Oo. It doesn't necessary na kabilang ka dun sa representative ng Kamara at saka ng Senado. Parang ang sinasabi niya rito, hindi, ito ang grupo nila Ito lang yung main character, kumbaga. Ito yung laging magkakasama Ito yung nagkakasundo doon tungkol dyan sa budget Names na ba siya ngayon? Oo, sabi niya, ito mga ipatawag ninyo. Kasi ginawa niya ito kasi ang sabi ng ICI, meron kasing panayam kay PNP Chief, dating PNP Chief, Rodolfo Asurin, di ba? Okay. Yun ang pumalit kay General Magalong. Yes, tama, si General Asurin ay... Kailan ba ito nanumpa? Kanina lang? Parang kainan lang siya. Diba ang tagal na niyang formally. Yes. Bahagi na siya ng ICI talaga. Nelson. Ang sabi niya kanina, eto may GPX, akala ko boses Ang sabi niya, nung tanungin, sino na ho ba ang... Asurin ito, si Asurin ito. Asurin, okay. Sino na ba makakasuhan natin? Ang sabi niya, sa ngayon, wala pa kaming nakikitang opisyal na maaaring sampahan ng kaso. Nakikita, wala nakita. Nakita niya ng personal o baka naman... Ibig sabihin, wala pang makakasuhan na official ng gobyerno. Ba, teka.
At ang sabi niya, kasi tayo from top to bottom, at from bottom to pataas eh. Oo. Dito muna tayo sa mga kontraktor, tapos DPWH, tapos ano na. So sa ngayon daw, wala pang makakasuhan na official na gobyerno. Sa kanyang pananaw, ha? Oo. Wala pa siyang nakikita na pwedeng kasuhan. Ba? Sa kabila nung napakarami nag-investigate, wala pang... Oo. Kaya ang sabi ni... Mesot naman pala. Pakinggan na lang natin. Yeah, Pakinggan natin. General Asurin, sir, ano masasabi nga ninyo? Now, wala pa kami nakikita na but definitely, ang umpisa kasi ng investigation dyan is dun sa baba dun sa district, yan. We just follow yung paper trail siguro. Hindi natin masabi pa sa ngayon. Ano po question? Yung sinuro yung mga makakasuhan, sir, wala pa ng report, sir. It will depend on the evidence, no? Kung ano ang ebidensyang meron kami makukuha, di syempre sila yung mailalagay doon sa aming referral as persons who may be responsible. So, gaya nung dating, like the first referral that we filed before the Ombudsman. It will be evidence-based. Yan ang sinasabi natin, Jen, na problema kapag ayaw nyong i-live stream ang inyong investigasyon. Di ba? So kung sila pala tatanungin, parang wala pang personalidad. Yes. Wala pa silang ebidensyang nakukuha. Paano nga kayo magkakaroon ng ebidensya? Tinago nyo yung hearing ninyo. Halimbawa, Jen. Ito lang, ang advantage ng open ang hearing. Dinidiscuss sila. Ito po ang ganyan-ganyan. Anong ebidensya mo dyan? Meron po ako, kaya lang nakakalimutan ko na yung ganito-ganyan eh. Kung nanonood ang tao, Jen, at yung isang nakakapanood doon, alam yung, nandun ako. Nung nagangyayari yan. Nang maganap ang krimen, nandun ako? Oo, nandun ako. Kitang-kita ko yan, yung sinasabi na yan. Hindi ko naman alam na yung palang mga maletang hinahakot doon, may pera pala yun. Nako po. Akala ko kasi nagkataon, nandun ako. Sapagkat palihim, hindi ho kayo matulungan ng mga mamamayan. Ano bang tinatago nyo, di ba? Tapos ngayon sasabihin nyo, wala pa kaming nakikita. Kasi kayo-kayo lang. Hindi ba? Wala pa raw matukoy ng mga ebidensya laban sa mga personalidad, Nelson? Yes. Ano ba naman ito? Kaya ang sabi ni General Magalong, ba't hindi nyo ipatawag yung ilang congressman? Ipatawag nyo si Congressman Edwin Garjola. Sino yan? Ipatawag nyo si Congressman Dong Gonzales. Yeah, kilala natin yan. Ipatawag nyo si Congressman Manix Dalipe. Ayan. Ipatawag nyo si Congressman... Manix ata, parang natalo eh. Oo, pero siguro nung ginagawa yung budget. Dati, tama. Kasi sa majority leader dati. Ipatawag nyo si Congressman Jojo Ang. Ipatawag nyo si Congressman JJ Suarez. Jojo. Mayroon ba congressman Jojo? Hindi ko kabisado ito ha. Ngayon, parang ngayon ko na narinig meron pang isa, yung Congressman Kimbo, yung babae. Yung Miro, yung Stella. Oo, patawag nyo. At saka yung JJ Suarez. Oo, patawag nyo yan. Yan ang maraming nalalaman, sabi ni Mayor Magalong. Hindi, mabubuting tao doon yung mga yan Kaya lang tama, sila kasi yung lagi magkakasama, no? Hindi, ipatatawag lang naman. Hindi mo sinabing may kasalanan kaagad. Para ipaliwanag. Kasi kung hindi mo daw makita si Saldico, baka yung mga alam ni Saldico, alam din ng mga ito. Diba? Saan yung Garjola? Parang saan yung yan? Hindi ko alam yan. Hindi ko makakilala ito. Parang ngayon ko lang narinig yan. Tsaka yung Jojo Ang. Oo. Ang dating MMDA General Manager, Jojo, hindi yun ba? Garcia yun eh. Jojo Garcia, hindi Ang nga pala yun. Yun dyan sa may San Mateo, representante ng Rizal. Yes. Sige. Anyway, dahil sa bagay yan, Nelson, isangkot natin ang dapat isangkot. Isasangkot po namin sa usapan. Akala ko naman, ituturo mo na kung sino mastermind. Isasangkot natin sa usapan ang atin pong mga suki sa palatuntunang saganang mamamayan. Yes. Meron tayong Vox Populi ngayon. Dahil po sa mga sinabi na yan ni General Asurin, na ngayon po ay, ano ba siya ngayon? Investigator
Advisor. advisor ng ICI. Mm-mm. At maging dito kay Executive Director Kate Osaka. Ang tanong, kumbinsido ka ba sa pahayag ng ICI na wala pa silang matukoy na opisyal ng gobyerno na dapat makasuhan sa anomalya ng flood control? Pero teka lang, di ba nung nakaraan, ano siya ng panilang kaso sa ombudsman? Ano bang kaso yun? Di ba parang nag-file siya ng kaso sa ano? Sa mga mga contractor. Contractor ba yun? Pero dito, Wala pang ang paliwanag nila, yung talagang... mga opisyal ng gobyerno. Pakiulit nga, direct, pakibaba mo nga ulit, Kuya Prompter, para pakalimi-limi po niyo mabuti, ha? Kumbinsido ka ba sa pahayag ng ICI na wala pa silang matukoy na opisyal ng gobyerno Yan. na dapat makasuhan sa anomalya ng flood control? Kung ang sagot niya pa, opo, kumbinsido po ako dyan. Wala pa talagang makakasuhan. Yan. Wala pa pong matukoy. Wala pa ebidensya. Opo, wala pa pong mga ebidensya. Letter A. Kung ang sagot niya naman po hindi ako kumbinsido dyan. Ang dami na nabanggit na pangalan ang dami ng mga inilabas na ebidensya Yeah. Letter B. Natin yung mga investigasyon sa mga anomalya dyan. Sige. Kasi nag-release po ng statement, ito during the weekend ha? Nag-release ng statement ang Armed Forces of the Philippines. Ay, nako, Nelson. Alam mo, Nelson, nag-iisip ako ng husto sa bagay sa balita na yan. Alam mo, during yan, di ba? Yung budget briefing, tama ba? Ng Ano DND? muna natin to? Sige. Para magkaroon ng... Para magkaroon ng magandang konteksto. Kasi Sige. kumbaga sa anti-climax Sige. Parang ito muna statement. Sige. Kasi nung mabasa ko ito dyan, nagtataka rin ako, bakit kaya sila may denial? Yun na nga. Diba? Bakit parang dininay ng AFP? Oo, eto po ha. Mariing itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang malisyosong akusasyon na umano ay merong 15 billion na halaga ng military ghost project mula 2023 hanggang 2025. Okay. Sa isang statement, sinabi nila na ang kumakalat sa online na akusasyon ay completely false, irresponsible, Mali at irresponsable daw. and clearly intended to discredit the AFP and its leadership. For the record, there are no ghost projects in the AFP. Walang ghost project sa hukbong sa datahan ng Wala. Pilipinas. The AFP neither implements nor receives funds for infrastructure projects. Okay. All military facilities constructed under the tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad o TICAS program are funded and implemented by the Department of Public Works and Highways. Ayun, So wala silang project. Ang meron, DPWH. Saan ginawa ng DPWH yung proyekto? Sa mga kampo. Kampo. Sa mismong mga... So, ang gusto lang sabihin ng AFP, Hindi amin yan. ayun, Oo. nagkataon lang sa kampo namin ginawa yung proyekto ng... Wala naman siyang sinasabing ganon. Ganon. Pero sa una mong tingin ay, bakit magde-deny ang AFP Okay. na sila ay... Totoo naman, wala silang ganung project dahil nasa DPWH. Ang nagtaka nga ako dahil ganito rin naman yung paliwanag nung nag-Senate hearing. Tama. Oo. Di ba? Nag-iimbestiga, tinatanong parang Gibo at saka Ito. Sherwin Gisalian. Para humalinawan tayo. Alin ba yung tinatawag o tinutukoy na mga... TICAS program ba yan? O TICAS program na kinwe-question? Ito pong pag-question ay sa Senado nangyari. Yes, budget briefing ng DND yan Hindi po sa programa namin dito sa Net25. Yan, opo. Yan na meron ng clue. Mhm. Hindi po dito sa programa namin ng Net25. Yes. Ito po yung nangyari sa hearing. Panoorin po natin. Is on the topic of the TICAS projects. Yes, Your Honor. And I'll just flash on the screen. Nakita ko sa budget na merong 3 billion for 2026 for TICAS projects. And then for 2025 is 4.6 billion. But from 2019 up to now,
there are about 944 projects. And then I saw in the last few years, pababa yung completion rate, meaning yung natatapos versus budget. No? Yes, Your Honor. So, Mr. Secretary, can you discuss with us, ano itong TICAS projects? Etong TICAS projects po ay projects na ginagawa ng DPWH para sa Armed Forces of the Philippines. And then nakita ko yung mga projects, mga barracks, Mga ano po, mga maliliit na facilities in the bases. yeah, and the completion, as you know, Your Honor, the amounts also were gradually being reduced through the years. And for this year, Your Honor, we propose that this be scrapped already and all the implementations be done by the DND-AFP. Secretary, because I also saw, we asked for some updates from the department. Nakita namin, for example, to slide 114, meron nakasulat construction of multipurpose building, tag as completed, pero mukhang hindi pa siya completed. No? Yes, Your Honor. Construction of multipurpose building sa Pasay, tag as completed rin, pero hindi pa siya completed. So, Yes, Your Honor. I believe ang gumagawa nito, DPWH. Yes, Your Honor. Kasi yung pondo ng TICAS nasa DPWH. Yes, Your Honor. Pero hindi nila natatapos yung proyekto. Yes, Your Honor. So, sayang naman yung building kasi nandyan na yung building pero hindi nagagamit for the purposes of And the department. ano po, ang wala pa pong validation kung structurally pwede namin gamitin o hindi. Kaya yung remedyo po dyan ay sisiyasatin ho namin na mabuti ang mga projects na to at we will report to the committee. Actually, we have already the inventory we are willing to submit, and we will talk with Secretary Dizon what the remediation for this will be, to include filing of appropriate cases against the responsible people. Ganito, Your Honor. Sometimes hindi natutuloy ang funding. May gagawa, may sabihin na natin, may mag-i-insert for year 1. Hindi na itutuloy. Hindi matatapos. Ngayon, that's the reason. So, hindi natatapos dahil karamihan. For example, nalaman ko sa Scout Ranger for the construction of the barracks, yung first year lang ang napondohan. The next year, wala na. Kasi by phases yung completion. So bagamat completed ang first phase dahil yun lang ang pondo na na-release, hindi completed yung project. So suma total, sayang pa rin ang pera. Dapat po, dinedesenyo ayon lang sa year na yon at wag mag-anticipate na ilang floor kung yun lang first floor ang Hindi, kaya. ma'am. Ganon. Kompleto ang disenyo, pero ang funding, chop. So first year, 10%. Second year, hindi na natutuloy sa second year yung funding. So bagamat, whatever it is, sabi mo, completed yung phase 1, pag hindi na complete dahil walang pondo yung total project, you end up with a decrepit eyesore. Oversight are okay, but these are below the bidding minimums that the department enters into. DPWH, you mean? No, DND. Okay. Hindi dumadaan sa aming but nonetheless we have supervisory authority and we will not allow these things to happen anymore unilaterally. Meron talagang project na ginawa para sa AFP. Yes. Ang DPWH. Ang problema ay hindi nakukumpleto.
Ang implementing agency kasi na DOH. DPWH. DPWH. Ay, sama. DOH tuloy. Nagkagulo-gulo na. Nagkahalo eh. ha? Oh. Doon sa hearing, di ba? Tinatanong ano itong mga project na ito? Aha. Ayan daw po yung TECAS. O bakit hindi nakokompleto? Ito pala ang problema dyan, Jen. No? Aha. So tama, hindi nga ito ghost project. Aha. Tama. Ang problema, hindi ho magamit kasi yun palang paghahain nila ng project ay halimbawa papatoy na isang barracks. Yes. Building, halimbawa. Oh. Ang budget pala niyan ay hinati-hati. Staggered eh. Yearly Oo, pala. yearly, oh. tapos by phase. Halimbawa, Oo. una ang unahin po natin, pundasyon muna. Pundasyon. Year 1, pundasyon. Oo. Second year ay mga haligi. Yan, oh. Third year, bububungan na ho natin. Oho. So, gano'n ang lumilitaw. Napondohan yung mga pundasyon, Oho. sasabihin ng kontratista, completed na po yung project ko. Yeah. Pero ang program of works kasi niyan, Oo. isang buong kompleto. Isang buo. Oo. Oo. Pero isang taon na ito lang muna popondohan natin, ha? Kaya i-report ko completed. Completed. Kasi yan lang naman pinapagawa mo. Yes. So kapag ikaw nag-inspect, sinabi mo, bakit completed ito? Tapos hindi pa pala tapos Ay, ito. hindi pa tatapos. So nagkakaroon ng kalituhan sa mga definisyon. Yun, oh. Hindi pa kompleto yung buo. Oh. Pero yung phase 1, Completed. completed. Technically completed Technically. yung ano. Oo. Oo. Ngayon, kung malinaw pala yan, bakit merong denial ang AFP? Oho. Di ba kung napanood natin, bakit may denial? Oho. Kasi malinaw naman na hindi talaga sa kanila, di ba? Totoo. Ang nag-implement naman pala DPWH. Nagkataon lang nandun sa kanilang para sa compound. kanila. Para sa kanila. Para sa kanila yun. Barracks, etc., etc., building, multipurpose hall, etc., etc. Ako nung narinig ko yun, Oo. nag-isip-isip ako, teka, bakit gano'n? Bakit hindi ko makonect? Bakit may denial? Mhm. Meron po kasi palang gumamit ng aming episode noong Webes ba ito? Friday morning ata. Hindi, nung sa ganang mamayan din yata ha? Hindi, ano yan, sa 100% natin. Ganun ba? 100% yun. Yung, Bukod pa, meron pang sa ganang mamayan ng Webes. Ganon. Okay. Oo. Tapos nung umaga, Mhm. may komentaryo pa tayo, karagdagan. Oho. Kasi ginamit ho ng mga vlogger at ng ibang page. Ayan Oho. Ang sabi dyan, na-discover daw ng Net25. Mula 2023 hanggang 2025, 15 billion ang kabuuan military ghost project. Ayan. Tapos nakalagay dyan, tayo daw ang nakadiscover. So, tapos ang nakalagay, picture namin ni Jen. Oo. Yung mga quotation dyan, hindi po kami ang nagsasalita dyan, ha? Ito yung dinideny ng AFP. Ayun. Yes, itong mga kumalat ito na viral. Na di umano, meron Kaya palang sabi ni Maro, Jen, pinadala yung link dito kayong dalawa ni Nelson na nandun sa mukha eh. Oo. Pero nga. pag pinanood mo yung episode natin, ganito yung ginawa natin. Yung kanina, pinarinig lang namin yung Voice clip. yung hearing sa yung Senado. cut dun sa Senado mismo. Oho. So, tama, dapat dapat malinaw na baka kasi mabasa ng iba na tayo yung dahilan, di ba? Tayo yung source ko ba? Pero ako naman, bakit binasa din natin ng Biyernes, yung statement ng AFP. Yung balita mismo. Yung binasa natin ng AFP eh. Dun sa, Oho. Pero, anong tag doon? Mayroong technical terms, hindi ko maalala kasi yung binabanggit nila, doon sa punto na yon na halimbawa ang DPWH gagawa ng proyekto sa isang military kasi sila naman ang recipient nun, di ba? Na parang lumalabas nga, completed ito. Tapos sabi nga Secretary Gibo, hindi naman namin magamit. kasi hindi Naman talaga buo ito. At wala talaga hindi mapapakinabang. Pero bakit anya nakasabi doon sa report ay completed? Completed yung phase. Yes. Based doon sa pagkakahati-hati ng programa nila. Ng kontrata. Kaya dyan naisip ko din na baka ganito rin yung nangyayari sa iba na, halimbawa, tulay. Di ba, mahabang tulay? Malamang yung mga flood control projects din, Ayun ba, di ba? flood control? Completed. Bakit completed? Kasi ito lang naman na kinontrata mo sa akin eh. Yes. Baka hinahati-hati nila para doon lang sa district
Yun, engineering tama. para hindi na umakyat. No? Oo. Pero actually yung sa yung sa Baguio, yung sa Doon din. Rock, yung nakalagay doon, di ba, hindi tapos. Oo, pero completed. Pero nagbayad, completed kasi Yung phase. Yun nga ang phase na yun, binayaran. Actually, yung kontratista doon, maganda record, ha? Maganda record. Ang problema nga lang, nasira. Hindi na malaman ngayon paano makakasingil. Kasi nga, dapat magkaiba dapat ang report niyo dyan, completed phase 1. Yan. Buuin nyo na. Completed phase 2. Ganun lagyan nyo. Kasi baka sabihin completed, bakit hindi naman tapos? Bakit? Ano ba pinagawa nyo sa akin? Hagdan lang naman, di ba? Yun na nga. Hindi mo naman ako binayan para sa buong bahay. Kasi doon sa, yung speaking of yung sa Benguet pa na yun, actually meron silang hinihingi ngayon, another 100 million this year. Na dapat ay isinama nga yun sa parang budget Karugtong. para ituloy yung rack shed na yon. Hindi na racknet. Kasi pinalitan nila, hindi effective yung racknet eh. Ginawa na nilang rack shed. Ang problema, nung pumunta ang Pangulo, nagalit. Completed, tapos hindi pa tapos. Completed yung phase na yun. Yung sa mga military bases, mukhang ganun din siguro ang nangyari dyan. Ano? Pero ano ba, Nelson, may kausap akong reservist. Sila sabi niya, dyan, ang totoo, sa amin nga, mga reservist, tayo, di ba, mga reservist, ang totoo, galing sa pera ng mga reservist, minsan kami na lang nag-iipon-ipon para lang magawa yung barracks eh. Ang totoo nga, ewan ko, meron nga isang opisyal ng militar diyan na retired na, so hinabol pa nila eh. Aywan ko, hindi lang nabalita eh. Di ba? Dahil nga sa meron ganung mga anomalya na pera ng mga reservists ang ginamit, etc. Ano naman nangyari. Pero dito sa proyektong ito ng DPWH, dapat nakabulo nyo dito, ang dapat idiin ng militar pala dito, Nelson, ng AFP, ang DPWH mismo. Kaya nandiyan ako hindi ba? Gobyerno tayo di ba? Parang ang nangyari sa statement ng AFP, nililista nila pangalan nila. Hindi naman talaga sila kasali dito Kasi DPWH, di ba? Ang punto nga lang ng iba, teka lang, bakit nyo rin tinanggap? Di ba? Bakit nyo rin tinanggap? Facility nyo yun. Di sana kayo bilang military official, di ba, camp commander, etc., hindi nyo rin dapat basta-basta tatanggapin kasi nga kulang pa. Pero bagay, sabi ni Secretary Gibo, phase by phase hindi rin nila matanggap ng kabuuan, di ba? Kasi kulang nga yung pasilidad. Hindi nila magagamit. Hindi rin nila magagamit. Masakit nga sa mata, eyesore talaga. Kaya ang lesson dito, Jen, gobyerno tayo, di ba, ang dami nating pera eh. Bakit ba tayong magpa-project ng hati-hati? Hindi ba? Bakit hindi mo nalang buuin yung kontrata? Ang katwira kasi nila dyan, hinahati-hati lang yung pondo para magkasya daw, Nelson eh. Ang daming pera dyan, mali-maleta eh. Sa kanila. Hindi ba? Sa kanila. Kasi useless din naman. Totoo. So, ang gawin na lang natin, huwag na tayong, ang gusto natin tapusin, yung buong barracks. Edi pondohan na natin ng buo. Tapos yung ibang mga project, yun ang sa susunod na taon. Kesa naman, magtayo tayo ng haligi ng barracks. Tapos dito naman yung gate ng firing range. Dito naman yung kalsada papunta sa na 1 kilometro lang. Hindi rin tapos. Hindi natin mapapakinabangan. Hindi ba matalino ba yung ganong pag-iisip na sige, patsi-patsi tayo. Saka naman natin buuin? Practice kasi Nelson yun ngayon. Pero dapat siguro baguhin na yan. Tama ka. Dapat baguhin na. Kasi wala akong pakinabang na tapos ang nangyari, nung inamin ni Secretary Gibo tinawag na nga niyang ini-insert. Di ba? Kung sino mo na nag-insert agad nun. Ang problema, nung sumunod na taon, hindi napondohan, wala nag-insert. Walang nag-push na ponduhan yung para matapos yung project. Then tiwangwang, sayang po yung pera ng taong bayan. Ang dating tuloy, parang ghost project. Ghost project, kinamkam nyo yung pera kasi hindi na tapos. Napapasama yung agency. Yung mismong, alimbawa, sa AFP, kayo ngayon ang napagbibintangan. Nasa kampo nyo eh. Diba? Pag nakita, bakit ganyan? Nilagyan nyo ng paskel, gawa po ito ng DPWH. Wala po kinalaman ng AFP dito. Diba? Kung hindi nila narinig yung paliwanag ng Secretary Gibo, isipin ng tao talaga. Hindi maintindihan, diba? Tama. Kaya ako din, Jen, ang iisipin mo dito, sinasadyang hati-hatiin eh. Para
makakubra ka ng komisyon mo nang hindi nalalagpas dun sa budget na kailangan meron pa pumirmang mas mataas. Hanggang doon lang sa kanila. Oo. Yes. Kaya siguro tigilan na natin yan. Baguhin na natin yung sistema na yan.